So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na nagsalita na prosecutor, mga senador nag-resign. Grabe, Escudero nagulat, sunod-sunod na nag-alisan. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. Tapos, syempre, bago nyo kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. Also, courtesy na rin sa House of Representatives. And then, yeah, that's it. Pilipinoise. So, again, before we start, nagsalita na prosecutor, mga senador nag-resign. Grabe, Escudero nagulat, sunod-sunod na nag-alisan. So, I think ito yung some kind ng mga sa House of Representatives, yung mga congressman So tingnan natin, men, kasi baka, or I think mapapahiya talaga yung mga nag-no dito na mga senador So pakinggan natin yung House, and then yun, Boss Balita TV, Pilipinoise. Like, comment, share, subscribe, start. Ba kayong victory with the numbers ng mga senators na umayon para i-remand yung articles of impeachment? 17 versus 5. We have strong 7 articles of impeachment 17 ba? Kala ko 18 yun. supported by ample and convincing evidence. Kami may pag-asa. You know why? During the ERAP impeachment trial, they had the number. Pero bakit nagbaliktad? Kasi nakita na yung ebidensya. Unang-una, di ba? Sabi dito ni Sir, sa panahon ni ERAP, marami yung hindi gustong i-impeach si ERAP. Di ba? Kasi syempre, presidente siya eh. Diba? Pero nung nagsilabasa na yung ebidensya, wala, napilitang mag-convict yung ibang mga senador. Bakit? Kasi nga, may mga ebidensya. Kaya nga dito, kitang-kita mo kung gaano sila kakabado, diba? Na, ewan ko kung kahit sila mismo, yung sa mga kasamahan ni Duterte ni VP, iwan ko kung para sa kanila mismo nalalakasan sila sa ebidensya, or parang iwan ko kung admitted ba sila na totoo yung mga pinaggagawa ni VP Sara kasi sobrang takot sila na simulan yung impeachment eh. 'Di ba? Biruin mo sa haba ng impeachment na yan. 'Di ba? Pinapatagal pa, tapos mag-end up lang siya na ibabalik sa House of Representatives. Like, 'di ba? Ayaw talagang pasimulan. Ay, nako. Po, ang trabaho po ng Senado bilang impeachment court ay to try at hindi po mag-dismiss. Isa lamang po ibig sabihin nito, natuloy na ang impeachment trial. Ayan. No one can stop this anymore. Sobrang nakakagulat na balita. Yari. Grabe, Congressman Jinky Luistro, nagsalita na. Binira si Senate President Francis Cheese Escudero. Nilaglag na siya ng mga prosecutor. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tuloy na Si Cheese din talaga yung babakbakan. Ito talaga kapag tatakbo pa to this coming 2028, ewan ko na lang. Trial ni Vice President VP Sara, binalikan nila si Escudero. Matapos mag-resign na ang mga senador sa huling araw nila sa Senate. Grabe, si Congressman Jinky Luistro, nagsalita na. Binira si Senate President Francis Cheese Escudero, nilaglag na siya ng mga prosecutor. Tara, panoorin natin. Bago po tayo magpatuloy, ay gusto natin na ibigay ang ating microphone sa ating isa sa prosecutor, si Congresswoman Jinky Luistro. Congresswoman, you have the floor. Good afternoon. Maraming salamat po for waiting. Buti na lang talaga nanalo siya ulit. Diba? So, kudos sa mga kalugar niya kasi binoto nyo pa rin siya. Diba? Maraming thank you pa rin doon. I know that all of you waited for this moment when the prosecution panel will finally give their comment to what happened last night in the Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Nakakatakot lang dyan. Wala talaga siyang maisasagot or mahihirapan talaga siyang i-defend. Diba?
Kasi wala eh. Sobrang bigat ng mga ebidensya pare. Lamang po ibig sabihin nito. Yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. Yun. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress Nako. to confirm whether we will So sana maibigay din nila, no? Sana yung mga congressman natin, ipakita talaga nila or ipamukha nila sa mga senador na yan. 'Di ba? Na ito yung ito yung some kind pinoprotektahan nyo. Ito yung some kind dinidelay nyo. 'Di ba? Like, isampal talaga sa kanila yung ebidensya par. to this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. Fully and strictly. Kasi malamang sa malamang par, hindi naman isusumite ng Kongreso yan, di ba? Sa Senado. Kung hindi talaga sila sure. Di ba? Pero kung syempre gusto nila ng delaying tactic or gusto nilang ma-delay, babalik talaga nila yan. Di ba? Sana if ever ma-certify ng House yan, sana pwede nilang panagutin yung Senate. Di ba? Like, maging accountable sila dun sa pagpapabalik nila ba? Di ba? Or, ewan ko kung bakit kailangan pang ipabalik. Why not dun na lang mismo sa Senado i-certify or dun na lang nila i-double check kung valid ba talaga. Di ba? Pinapatagal eh. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-labing-siyam na kongreso pa lamang. Tama. Mag-a-adjourn pa po and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 Kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to Anak ng teting, sobrang tagal pa. July 28 na naman. Grabe na yan, insan. Sobrang tagal na yan. Grabe. Bakit pinapatagal pa nila yan par? add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is cancelled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives. We had a mass this morning attended by different civil society groups. May mga nakasama po tayong religious leaders and even victims of EJK. Diba? Maraming Di ba? Hiyang-hiya naman yung Senado dyan sa Kongreso. Buti pa sila dyan, may pamasmas pa. Doon sa Senado, wala eh. Parang pinamumugaran ng mga aliphuris ng mga Duterte. maraming salamat po. Rest assured,
Ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Nice, nice, nice. Maraming salamat po. So, nice. Courtesy kay ano talaga. Sobrang, kudos talaga kay Congressman Luistro. So, Congresswoman Luistro pala. So, sobrang kudos sa kanya. So, kayo para if ever may mga message kayo para sa kanya, komento nyo sa baba para malaman din natin. Para sa akin lang naman, congratulations sa kanya kasi, nanalo pa rin siya kahit papaano. Diba? Yung iba kasi hindi na nakapasok eh. But anyway, sana yung nasa 20th Congress is same din sila ng visions nito nila Congresswoman Luistro. Thank you, ma'am. Are there anyone from the prosecution panel who would like to give a message? If none, we will take the first question from Marian Enriquez of TV5. Good afternoon po. Excited din yung mic. Ma'am, thank you, Kong Jinky, and the rest of the prosecutors want to answer. Meron na po bang update kung natanggap na po ba muna natin itong received copy ng articles, yung pinababalik po na articles of impeachment? Meron na po ba from the Senate? We have no official information yet whether the articles of impeachment, which according to you is being returned by the Senate, was received already by the Secretary General. I hope you understand that the members of the prosecution panel here has no participation whatsoever in the proceeding of the Office of the Secretary General. Let's wait and see kung anong official information ng SecGen. But ano pong action po ng ating prosecution team? Tatanggapin po ba itong articles of impeachment, yung pag-remand? And what was your reaction to that while watching it last night? Well, in Siyempre, my kung ako opinion, congressman, parang ang sarap nilang piktusan eh. as one of the member of the panel of prosecutors, to give way to the clarification which we want to seek from the impeachment court, I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance Tama. and enlightenment first so we can properly comply with the order of the impeachment Tama court. naman, enlightenment talaga. Kasi kahit saang banda mo talaga tingnan sobrang labo ng move nila na yun eh. Di ba? Sobrang labo talaga like, bakit nag-end up sa ganun? Bakit ayaw nilang masimulan? Di ba? Kapag ito talagang impeachment ito, hindi masimulan to sa Senado. Wala talaga may something talaga dito. Or may pumipigil talaga. Di ba? Grabe, ang saklap pa. Mga senador natin, wala, lantaran talaga sila eh. Lantaran talaga nila pinipigilan yung impeachment. Parang may nakita pa nga akong yung hindi naman makakain yung impeachment. I think si Bongo ata yun, correct me if I'm wrong. Pero grabe, nung naisip ko yun hindi makakain ng impeachment. Sige, maybe tama ka na hindi makakain yung impeachment. Pero yung pera sa confidential funds diba? Yung milyon-milyon na yun, pwedeng ipakain yun. Diba? Pwedeng itulong yun sa taong bayan. Diba? Kung isipin mo, nandun yung nakulikwat na confidential funds, pasok dun sa article of impeachment. Diba? So, paano mo sasabing hindi makakain yung impeachment na yan? Yung pangkain nga sana ng taong bayan, or hindi siya pangkain sana, pera siya na pwedeng gamitin para makatulong sa taong bayan is dinekwat. Di ba? Ay, nako. When you say you would like to seek guidance, may coordination na po ba with the Senate? Ano po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa kanila para maliwanagan po tayo doon sa mga orders nila? We will be drafting the necessary motion seeking for clarification of the order which they issued last night. So nakita po kasi namin kanina si Sergeant at Arms ng Senate kanina and wala pa pong nag-receive ng copy. So technically hindi po muna tatanggapin ng Kamara ang pagbabalik ng articles of impeachment and magpapasa po muna tayo ng tama ba, ma'am? Yes, to give way to our efforts to clarify first the order. In my opinion, I would defer receiving the articles of impeachment, including the order issued by the impeachment court. Excuse me.
Ang saya ng ano, 'di ba? Ng politika ng Pilipinas, 'di ba? May mga congressman na pro Duterte, anti-Duterte, may mga senador na pro Duterte, anti-Duterte. Anak ng teteng tong politika natin, umiikot na lang sa ano mga pamilya ng mga politicians, 'di ba? Ng dynasty yan. Yung tatanggap ng order po dito, kung mayroon man, ay ang Office of the Secretary General. Hindi po namin alam kung ano ang magiging action ng Secretary General. Pero kung tanggapin niya, doon po kami magde-decide. Be that as it may, kami po ay naniniwala na ang power to initiate ng impeachment complaint ay nasa House, lalo na pag pinirmahan ito, in-endorse ng isang congressman at pinagbutuhan sa plenaryo. Itong nangyari dito, hindi lang itong ordinaryong impeachment. 215 of our members signed the impeachment complaint. Tama. Kaya first time ito na nangyari na may 215 yung pumirma, 'di ba? Ngayon sasabihin nila Escudero na takot lang yan kay Romualdez yung mga 250 na yan, or ano yan, mga sunod-sunuran, 'di ba, sa Romualdez, or dahil daw sa pera, yung rumors nila na may natatanggap daw na pera yung mga congressman na yon. Di ba mas maigi na simulan niya ng Senado, then patunayan nila na yun yung dahilan kung bakit pumirma yung mga congressman na yan. 'Di ba? Ngayon kung mapatunayan nila, hindi wala tayong magagawa. Pwedeng mawasura yung impeachment, pero ang tanong, 'di ba, paano nyo mapapawalang pisa yung mga ebidensyang yun? Sobrang bibigat nun, 'di ba? Kaya nga itong mga senador na to, kung gusto talaga nila na questionin yung Kongreso, edi sana sinimulan na nila sa Senado. 'Di ba? Para doon na nila mabutasan. Ngayon pinapabalik nila sa Kongreso, di baka mas lalong pagtibayin ng Kongreso 'yan. Di mas lalo silang mahihirapan at tibagin yung mga ebidensyang 'yan. 'Di ba? Karma din 'yan pagdating ng araw. Ewan ko ba sa kanila, parang hindi sila nag-iisip Sayang. Return sa atin. Kaya nangangailangan tayo ng clarification po dito. Bagamat prosecutors po kami at impeachment court sila, naguguluhan pa rin kami at hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Ano po ang gagawin namin? Yun po ang isang bagay na kailangan namin Kaya nga din actually parang wala na silang gagawin kung ibabalik mo sa kanila yan. Parang isi-certify lang tapos yun. Parang wala, aksaya lang talaga sa oras sa panahon. 'Di ba? Parang they are buying times lang din talaga. Iwanagan. Sorry. Second to my last question na lang po. Some legal experts po are saying na instead of following the Constitution, itong mga senators po natin, they're creating legal issues po. And will you challenge this po ba? Itong ginawa po ng Senado sa Supreme Court, itong pag-remand, is this abuse of discretion na po ba? Ito pong sa ngayon, ang desisyon ng House Prosecution Panel is to submit clarification muna. So with respect to other legal remedies, hindi pa namin to napagdidesisyonan until such time ma-receive namin yung sagot sa clarification. Kung Chua, you also mentioned kanina nagtataka kayo doon sa ginawa ng desisyon ng Senado at sila pa yung nagmosyon o mismong mga hurado, and you quote, sinabi nyo po, sila na yung parang nag-aabogado mismo kay VP Sara Duterte. How optimistic are you? Tama naman. Iyan naman talaga yung lumalabas. Kaya nga kung iisipin parang ang unfair, 'di ba? Parang ang unfair niya lang isipin na yung mga diehard Duterte pa na member sana ng magja-judge, Senator Chads, sa impeachment na yan, pumapanig na sila kay VP Sara. Di ba? Ewan ko kung saan ko nakita yun na parang, I think, abogado ata yun, or parang may nakita ako sa sa mga movies pa na parang kapag direct family ka or kapamilya ka, hindi mo pwedeng dalhin yung case na yan. So, something like that ba? Ewan ko kung sa abogado ba yan. So, sana applicable din ito kila VP Sara, no? Though hindi sila directly na magkaanak. Sobrang solid nila na mga Duterte. Like, parang mga tauhan sila ng mga Duterte. Diba? Pero I know, malabo siyang mangyari. Pero sana ganyan ba? Na i-strict ba yung mga hardcore loyal kay VP Sara? Na wag silang isali sana dyan. Kasi parang parang yung judgment nila is naka-base lang siya sana
Naka-base lang siya sa loyalty over sa evidence. Tignan nyo bar, if time comes talaga masimulan yung impeachment na yan, tapos sobrang linaw ng mga ebidensya, tapos may magno-no sa impeachment ni VP Sara. Yan talaga. Yan yung mga lumilitaw na mga hardcore senators talaga. Like parang ewan ko kung tinatapon na nila yung mga dignidad nila, mga prinsipyo nila. Basta something like that ba na parang madidare nila na mag-say no kahit sobrang bigat ng ebidensya. Like isipin nyo yun. Diba? Grabe. Na there will still be a fair and impartial trial. Well, yun po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung aking rin pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng articles of impeachment ay sa aking paniniwala ay unconstitutional. Tama. Dahil wala naman po ito excuse me, wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Tama naman, unconstitutional talaga. Kaso, yung mga senador natin, wala parang willing anuhin yung constitution natin 'Di ba? Kita nyo yung sa fourth tweet pa nga lang 'Di ba? Well, I think obvious naman siguro na yun nga, hindi masimulan-simulan yung impeachment na yan kasi meron ng mga hardcore senators na pabor kay VP Sara. Diba? So, paano mo masasabi na yung constitution talaga is nasusunod talaga? Sana ibang tao na lang yung gumawa, no? Yung nasa gitna lang na tao ba? Yung magde-decide kung ano yung or paano niya intindihin yung constitution natin. Like, yun nga yung sa fourth tweet. Kaya kita nyo naman si Escudero, 'di ba? Na parang yun nga pina-flag na siya ng taong bayan as Duterte. Kasi yung niya, yung pag-intindi niya ng fourth tweet ay iba. Yung pag-intindi din ni Soto sa fourth tweet ay iba din, 'di ba? So sana yung na lang ba, yung walang party, walang kapartido, yung magha-handle diyan, yung iintindi diyan. 'Di ba? Kasi pangit yung ganyan may personal bias. Nice. Aking personal na opinion. Anyone? Okay na po. Thank you. Thank you, Marian. Isa Ubentanyo Umali from GMA-DCWB. You're recognized. Isa. Lumabas. Report. Big Sumita Lumabas from Net25. Yari ka sa kumpanya mo niyan. Hapon po. May we know now kung ano na ang status ng article of impeachment in your point of view na kagabi po ay dinicide nga po ng impeachment court na mayroong mga nakita silang mga procedural lapses and constitutional question doon sa 7 article of impeachment kasi pinoint out din nung mga nagsulong ng motion, particularly Senator Alan Peter Cayetano, yung first, second, and third impeachment. Dahil hard Duterte din yan. Sa tingin po namin, yung nangyari kagabi ay parang produkto ng compromise nila sa Senado. Paano silang matapos matapos yung usapin. Pero sa kabuuan ay tuloy ang proceedings, ang trial. Kasi pinasagot na po yung ating Vice Presidente at binigyan siya ng 10 days to answer. Ibig sabihin, buhay na buhay dahil pag sumagot ng ating Vice Presidente ay matutuloy na. Bagamat nandun na tayo sa period na patapos na ang 19th Congress at magsisimula na yung 20th Congress. Sa amin naman, sana dito sa Kongreso, gawa nila ng counter yan. Like, paghandaan talaga nila yung pwedeng gamitin ng 20th Congress or ng mga nasa Duterte block. Sana paghandaan talaga nila yan, na maribat nila yan. Yung sa transition talaga yung pinaka may something dyan So, sana paghandaan talaga nila yan. Na hindi sila basta-bastang diba, madidekwat ng kabila. Silang hinging certification, palagay ko po gusto lang nilang makasiguro. Pero makikita po natin kung masatisfy kami sa hinihingi nila, wala namang problema nga yun. Parang certification requirement lang. At any rate, it is presumed that
our duty has been, there's the presumption of regularity in the performance of official functions. Lahat ng nasa gobyerno, yan po ang presumption. At maliwanag ito na 215 na nag-endorse sa Tama. So, ang take namin, tuloy. So, in your So, yun lang naman mga ka-noisy. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun, iba talaga. May something talaga dito, ano. Luckily na lang, yun nga, sabi naman ni Sir, di ba, natuloy pa rin yung impeachment. Sige, nandun na tayo na magagawan pa rin nila ng paraan yan. Pero sana, next time, paghandaan na nila, na hindi na naman mabutasan yan mga senador na baka gagawin na naman nila, biglang ipapadismiss nila or sasabihin na naman nila, oy, Congress, bakit may something dito? Di ba? Hindi na namin tatanggapin to. Sana paghandaan nila yung mga pwedeng pwedeng ibutas ng Senado, no? Kasi yun nga, parang I think hindi din nila na-anticipate ito kasi parang nagkagulatan, di ba? Na parang grabe sa dinami-dami, di ba? Na pwedeng pagtalunan, ibinalik pa talaga yung impeachment na yan. Yung article of impeachment na yan sa Kongreso. Na kung iisipin mo naman, hindi naman magpo-push through yan kung hindi chinik yan, di ba? Di ba? Kaso wala biglang ni-request nila doon tapos ito ding 18 ka senador, wala. Hands up lang din ng hands up. Di ba? Ewan ko kung yung iba dyan some kind natatakot na this coming 2028 or I don't know. Kadepende lang talaga sa kanila yan. Di ba? Pero yun nga, parang nakakalungkot din kasing isipin na parang, ganun lang yun? Ganun lang yun? Sobrang tagal namin hinintay yung impeachment na yan. Tapos, babanatan nyo lang kami na ibabalik sa kamera. Like, kahit ako naman ordinaryong tao lang, hindi ko talaga mag-gets yung logic nila dyan or hindi ko mag-gets or hindi ko sila maintindihan. Bakit kailangan na ibalik pa sa kamera yan? Di ba? Well, I think, alam nyo din naman yung mostly opinion ng taong bayan dito. Yun nga, yung delaying tactics daw or parang dini-delay. Pero yun nga, parang wala harap-harapan tayong ginaganyan Diba? Tapos, kapag kayang mga senador na yan, magre-re-elect yan this coming 2028, babanatan tayo dyan na parang, para sa mga Pilipino, anak ng titing. Diba? Yung mga actions nila ngayon, wala. Loyal talaga or solid talaga na para kay VP Sara yung mga actions nila ngayon. Diba? Like, kita nyo naman, yung motion ni Senator Bato, pabor kay Sara, yung kay Cayetano, yung silang Amy. Diba? Halatang-halata naman na para kay VP Sara. Kasi kung hindi para kay VP Sara yan, hindi nila pipigilan yung impeachment na yan. Diba? Ewan ko nga kung ibang tao yan, hindi si VP Sara. Ewan ko lang kung pipigilan nila yan. Diba? Ngayon kasi, napipilitan sila kasi si VP Sara yung nandyan Pero yun nga, ngayon parang yung loyalty nila para talaga kay VP Sara. Pero next election dyan, kapag mag-re-elect yan, ang banat yan, hindi naman nila sasabihin na kailangan natin ng pagbabago. At para mabigyan natin ng boses si VP Sara, di ba? Matulungan natin si VP Sara. Wala namang magaganyan na senador Sasabihin nila, kailangan natin ng pagbabago. Di ba? Hustisya para sa taong bayan. Para mabigyan ng bagong buhay yung taong bayan. Di ba? Para ipalaganap sa taong bayan yung katotohanan. So, wala namang, yun nga, walang mga tumatakbo na parang grabe yung loyalty nila sa mga hindi, meron pala. Si Philip Salvador ata yun. Na parang yung loyalty niya para talaga sa mga Duterte. Well, dati naman nung tumakbo si Senator Robin, yun nga, yung every time na tanungin siya sa interview, is parang parang iniintay niya yung desisyon nila Duterte, di ba? Na parang inamin niya din na amo niya yun. Tapos nung sinabi nga tinanong ni Corina sa kanya, so ano ba yan Robin? Baka kapag naupo kang senador, yung loyalty mo sa mga Duterte, hindi sa taong bayan. Sabi ni Robin doon na parang, hindi, kapag nanalo na ako, ibang usapan na yun. Sa taong bayan na yung loyalty ko. Anong nangyari ngayon? Sa mga Duterte din naman. Papunta-punta pa doon sa dahig. Di ba? Dala-dala pa ng standi. So, wala talaga.
yan yung nakakalungkot sa politika natin dito sa Pilipinas kasi yan nga, yung kampi-kampi, di ba? Nagkakampi-kampihan. So, in short, wala. Kawawa yung taong bayan. But anyways, hanggang dito na lang muna. Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC, Zell.